Sa mundo ng batas at kriminolohiya, kaalaman ng sandata. Ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog. Kasama ang parak na maalab, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapagtaguyod ng katarungan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng kriminolohiya. Road rage sa Pilipinas. Paano ito maiwasan at ano ang batas? Magandang araw mga katalino at batas. Ako si Lowell Meniano at sa vlog na ito tatalakayin natin ang isang mainit na issue, road rage. Laging laman ng balita at viral videos ang mga insidente ng awayan sa kalsada. Pero ano nga ba ang legal na pananagutan ng mga sangkot dito? At paano natin maiiwasan ang ganitong sitwasyon? Ano ang road rage? Ang road rage ay agresibo o marahas na asal ng isang motorista dulot ng stress o galit habang nagmamaneho. Maaaring kabilang dito ang pagsigaw o pagmumura sa kapwa motorista, pananakit o pagbabanta, pagsira ng sasakyan ng iba, pagharang o pagpapabilis ng sasakyan nang may intensyon na makipag-away. Bakit maraming road rage sa Pilipinas? Matinding trapiko, nakakapagod at nakaka-stress sa kalsada, mainit na ulo, kawalan ng disiplina at mahinang emotional control. Kulang sa enforcement ng batas. May batas pero minsan kulang ang pagpapatupad. Viral culture. Maraming nagre-record ng away, lalo na kung may sikat na personalidad na sangkot. Ano ang batas tungkol sa road rage? 1. Revised Penal Code. Physical injuries at grave threats. Kapag may pananakit sa tao, maaaring makasuhan ng serious physical injuries. Art Tier 263, less serious physical injuries. Art Tier 265. Grave threats. Art TOS 282. Kung may pagbabanta sa buhay ng biktima. 2. RA 4136, Land Transportation and Traffic Code. May mga probisyon laban sa reckless driving at dangerous behavior sa kalsada. Pwedeng maharap sa pagkumpiska ng lisensya at multa. 3. ORA 12586, Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Kapag ang road rage ay dulot ng pagmamaneho sa ilalim ng impluensya ng alak o droga, mas mabigat ang parusa. 4. RA 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kapag may bata sa loob ng sasakyan o sangkot sa insidente, maaaring lumabag sa batas na ito. Paano may iwasan ang road rage? 1. Maging kalma at pasensyoso. Huwag hayaan ang galit na magdikta ng iyong aksyon. 2. Huwag patulan ang mga bastos na driver. Hindi lahat ng away dapat patulan. 3. Alamin ang iyong karapatan sa batas. Maging responsable sa kalsada at sumunod sa traffic rules. 4. Magkaroon ng tamang stress management. Iwasan ang pagmamaneho kung ikaw ay galit o stressed. 5. Iwasan ang pagmamaneho sa impluensya ng alak o droga. Mas tumataas ang agresyon kapag lasing. Bago natin tapusin ang vlog na ito, nais kong ibahagi ang isang makabuluhang mensahe mula sa salita ng Diyos. James 1:19-20. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Paliwanag, ang galit ay natural, pero ang marahas na reaksyon ay hindi tama. Sa halip, pairalin natin ang pasensya, disiplina, at respeto sa isa't isa. Mga katalino at batas, ano ang masasabi ninyo tungkol sa road rage? May na-experience ka na ba o may gustong idagdag sa ating talakayan? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa batas at krimen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lowell S. Meniano, R-Crim MSCJ, at ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog. Dito, tatalakayin natin ang mga maiinit na issue tungkol sa krimen, hustisya at batas sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo tungkol sa ating topic ngayon? May gusto ka bang ipatalakay sa susunod? I-comment lang sa baba at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa batas at krimen. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share para mas marami pa ang maging aware. Hanggang sa susunod, dito lang sa Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog.